Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Okay, so today guys, we will solve another issue of GoTime Bank. Now, what will happen if yung ID na ginamit mo for registration for GoTime Bank nag-expire? So, in this video, I will show you some example kung ano ang mangyayari pag nag-expire ang ID na ginamit mo sa pag-register sa GoTime Bank. Then, in this video, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-update ng iyong ID dito sa GoTime Bank. Now, let's open muna yung GoTime Bank natin. So, ang ID ko pala na ginamit dito for registration is PRC ID at nag-expire na siya noong last September 2025. At kung mag-expire yung ID mo dito sa GoTime Bank, di ka makapag-transaction ng pera. Just for example dito, so gold and crypto, nag-try ako mag-trade dito. So nag-try ako mag-buy ng crypto. So ayan po yung nangyari. Your trading account isn't activated yet. Activate your account won't take so long. So you have to update your ID. So update my ID. The ID you need for registration has expired. So ganun po yung mangyayari. So pumunta ako dito sa PH Stocks. Ganun pa rin, no? PH Stock account isn't activated yet. So ganun pa rin ang mangyayari sa account mo. So, meaning hindi ka makapag-transaction pag expire yung ID mo dito sa GoTime Bank. So, ano ang solution dito is mag-update lang tayo ng ating ID sa GoTime Bank. Since hindi po tayo makapag-update ng ID dito mismo sa kanilang app, we will message them sa kanilang email. So, click nyo lang yung menu, then mapupunta po tayo dito, then Get Help, click nyo lang yung Get Help, scroll down and click yung Get Help. Ayan, after dyan, click nyo yung email us, ganun. So, dyan, isa-submit mo, magchat-chat lang po kayo kung ano yung problema nyo. Then, you have to submit pagkatapos nyan. After nyo mag-message, may marireceive po kayo na message. No? Then, reply nyo lang yan. So, you have to reply. Then, click nyo yung attachment dyan sa ibabaw. Make sure na may picture na kayo ng ID nyo. So, attach file. Click mo yung attach file. Ayun. So, may dalawang ID ako. Yung front at back. Make sure na nasend mo yun. So, ito yung message na ma-receive. This is acknowledge the email response. No? So, ayun. Basahin nyo lang yan. So, yun yung mga ID na kailangan nila for update sa yung ID. So, na-submit ko na yung ID. Click nyo lang yung send dyan. So, ganun lang po siya kadali. So, 3 to 5 business days makaka-receive ulit kayo ng message na na-update na yung ID nyo. So, wait nyo lang to 3 to 5 days. So, after 3 days po, no, may na-receive na po ako na message, your ID has been updated, no, submitting your ID. So, yun po yung message nila. Once ma-receive mo yung message nila, pwede na kayong mag-transact dyan sa GoTime Bank, mag-buy ng load, mag-invest, ganun. So, all you have to do is update, message them. So, hoping may natutunan po kayo sa ating video for today. Kindly give me like, share, subscribe sa ating YouTube channel for more helpful tutorial. At kung may mga katanungan po kayo, just comment down below para sagutin natin yan. Thank you and God bless po sa ating lahat.